Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo ay sumapit na sa takdang oras at tayo ay magpapasimula na ng ating pagpupulong. At papasimulan natin to sa pamamagitan ng isang awit at panalangin. Kung angko po sa inyong kalagayan, maaari tayong tumayo at sama-sama nating awitin yung song number 106. Mahalaga ang pag-ibig. Hango sa unang Korinto 13:1-8. Kung handa na kayo, subaybayan natin ang himig at umalinsabay. Muli, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Yung ating Bible reading para sa linggong ito ay nandun sa Jeremias 11:1-12. Kaya ano ba yung mga matututunan natin sa mga kabanatang ito? Dun sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, meron dong binabanggit na kung paano makikipagkarera sa mga kabayo. Ano kaya ang ibig sabihin ng makipagkarera sa mga kabayo? Tapos makikita rin natin sa spiritual na hiyas, yung sagot, yung tanong, ano ba yung pinapakita ng Jeremias 12:1-3 tungkol sa kaugnayan ni Jeremias kay Jehovah? Kasi kung babasahin natin yon, parang nagrereklamo si Jeremias. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Tapos mapakikita rin natin doon sa maging mahusay sa ministeryo, yung ating mga estudyante sa mamaya. At yung pamumuhay bilang Kristiyano, papanoorin natin sa ating local needs yung Governing Body Update number 4. At ipagpapatuloy natin yung pag-aaral sa kongregasyon sa Biblia. Kaya simulan natin dun sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, kung paano makikipagkarera sa mga kabayo. Tatalakayin sa atin to ni Brother Morante. Nakakita na ba kayo mga kapatid na kabayong pangarira? Napapansin natin may nakalagay dito sa gilid ng mata nila. Ano kayo tawag doon mga kapatid? Ang tawag doon ay blinder o blinker. O minsan tinatawag nga pa nga nilang tapa hojo. Ano ang layunin ng mga kapatid? Bakit mayroon silang tabing sa mga mata? Ang layunin nito para makapokus sila sa kanilang daraanan. So paano natin ito may kakapit sa atin sa ngayon mga kapatid?
Isipin natin na isang tao ay nakikipagkarira at mahirap makipagsabay sa mga kapwa natin tao. Ano? Pero paano naman kung makisabay tayo sa mga kabayo? Para imposible yun, mga kapatid, napakabilis nila. Ginamit ng Diyos na Jehovah ang ilustrasyon ito para turuan si Propeta Jeremias ng isang mahalagang aral. Kung nahihirapan na tayo sa pagsubok ngayon, paano natin haharapin na mas mabibigat na pagsubok sa hinaharap? Sa payag na ito, mga kapatid, makikita natin kung paano tayo inihanda ng Diyos na Jehovah para manatiling tapat hanggang sa malaking kapighatian. O bilang mga saksi ni Jehovah, makaranas tayo ng pagsalangsang gaya ni Jeremias. Di pakisuyo, mga kapatid, na samahan ako sa pagbasa sa Jeremias 11:21. Jeremias 11:21. Kung nariyan na kayo, ganito yung sinasabi. Kaya ito ang sinabi ni Jehovah laban sa mga taga-Anatot na gustong pumatay sa akin at nagsasabi, huwag kang manghula sa pangalan ni Jehovah kung hindi ay papatayin ka namin. Kaya ito ang sinabi ng Diyos na Jehovah laban sa mga taga-Anatot na naghagad sa buhay mo. So, si Jeremias ang kausap niya rito. Noong panahon ni Jeremias, gusto siyang patahimikin ng mga taga-Anatot dahil ipinahayag ang mensahe ng Diyos na Jehovah. Ganon din ngayon sa atin. Tayo pinagbintangan, agresibong nangungumberte dahil masigasig tayong nangangaral. Pero hindi ito dapat ikagulat. Imbis na panghinaan tayo ng loob, dapat natin tingnan bilang isang pribilehyo. Bakit? Dahil naranasan din ito ng mga tapat na lingkod ng Diyos na Jehovah ayon sa Santiago 5:10-11, ang mga propeta ay halimbawa ng pagbabata. Kaya mga pagsubok natin sa ngayon ay hindi ito palatandaan na pinabayaan tayo ng Diyos na Jehovah. Sa halip, bahagi ito ng ating pagsasanay. Katulad ng isang atleta, hindi siya agad nasasabak sa pinakamahirap na laban. Unti-unti muna siyang sinasanay. Ganyan din tayo, mga kapatid. So, ang pakikipaglaban o pagtiis sa mas mahirap na pagsubok ay sa hinaharap ay gaya ng pakikipagkarira sa kabayo. Titingnan natin, mga kapatid, yung ikalawang teksto na ating babasahin sa Jeremias 12:5. Jeremias 12:5. Ganito sinasabi. Kung nagpapagod kang tumakbo kasama ng mga mananakbo, paano ka makikipagkarira sa mga kabayo? Kung panatag ka sa lupaing payapa, paano ka nakapag nasa gitna ka ng makapal na pulumpong sa kahabaan ng Jordan? Dito, kung napagod sa pagtakbong kasama ng mga tao, paano tayo magpagkarira sa mga kabayo? Napakaganda ang ilustrasyon na ito, mga kapatid. Ang mga taong tumatakbo ay naihambing sa mga pagsubok na naranasan natin ngayon. Pero ang mga kabayo ay kumakatawan sa mabibigat na pagsubok na darating, lalo na sa malaking kapighatian. Kaya hindi ngayon ang panahon para magpatumpik-tumpik tayo sa spiritual. Sa halip, lalo nating patibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng
Ano ang gagawin natin mga kapatid? Una, yung regular na pagdalo natin sa pagpupulong na gaya nito. Yung pangalawa, personal na pag-aaral at pagbubulay-bulay. Yung pangatlo, pananalangin. At yung pang-apat, yung masigasig sa pangangaral ng mabuting balita ng kaharian. Lahat ng ito ay naghanda sa atin na makipagkarera sa mga kabayo. Titingnan natin mga kapatid ang picture. Diyan, makita natin sa kanan ninyo mga kapatid, tila ang panahon ng kapighatian o pagsubok, pero napapansin natin na magkakasama pa rin sila na nag-aaral ng Biblia. Tama. Ayan. Sa kaliwa naman, isang kapatid na masaya, mga kapatid na masaya sa simpleng salo-salo at naging kwentuhan at kitang-kita ang kanilang pagmamahalan. Ano ay tinuturo nito sa atin? Hindi nagsisimula ang matibay na samahan kapag dumating ang mga malaking kapighatian. Kaya ngayon pa lang, dapat natin palalimin ang pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Yan ang talakayin natin na susunod ng kapatid. Yung pangatlo na ating tatalakayin, para maharap ang mas mahirap na kalagayan sa malaking kapighatian, kailangan magpakita tayo ng pag-ibig sa mga kapatid ngayon pa lang. Binabanggit ng bantayan, Hulyo 2023, ang karanasan ni Vanessa, sa halip na umiwas sa mga kapatid na ibang personalidad, pinili niyang kilalanin ang mga ito na makita ang magagandang katangian nila. Dahil dito, naging madali para sa kanya na mahalin ang lahat ng kapatid gaya ng sa pagtingin ng Diyos na Jehova sa kanila. Pagkatapos, pinaliwanag ng artikulo na ang malaking kapighatian ay napakalaga ng ating pagkakaisa. Tingnan natin mga kapatid yung pangatlong teksto, yung Isaiah 26:20. Pakisuyo na sa mano ko ulit. Sabi rito, pumasok kayo bayan ko sa inyong mga kaloob-loobang silid at isara ninyo ang mga pinto. Magtago kayo sandali hanggang sa makalampas ang galit. Oo, sabi pumasok kayo, bayan ko, sa inyong kaloob-loobang silid. Isara ninyo ang pinto. Sa malaking kapighatian, maaring mga kaloob-loobang silid ay nabanggit sa Isaiah 26:20 ay tumutukoy sa kongregasyon. Kapag dumating ang malaking kapighatian, mananatili tayo ligtas kung kaisa tayo ng mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, kapatid, dapat natin palalimin ang pag-ibig sa isa't isa dahil maaring ang ating pagkakaisa ay isa sa mga paraan ang gagamitin ng Diyos na Jehova para protektahan tayo. Mga kapatid, ang tanong ng Diyos na Jehova kay Jeremias noon ay tanong din sa atin sa ngayon. Kung napagod tayo sa pagtakbo kasama ng mga tao, paano tayo makikipagkarira sa mga kabayo? Ang sagot ay nasa ginawa natin sa ngayon. Kapag tiniis natin ang mga pagsubok, kapag nanatili tayo masigasig sa pangangaral, kapag tunay natin minahal ang ating mga kapatid, unti-unti tayo maging handa anumang pagsubok na darating. Kaya habang may panahon pa, patuloy nating sanayin ang ating sarili sa espiritual na gawain upang sa tulong ng Diyos na Jehova ay makakaya natin makipagkarira sa mga kabayo. Maraming salamat, Brother Morante, dun sa inyong bahagi. Kaya natutunan na natin kung paano tayo makikipagkarera dun sa mga kabayo.
Susunod na bahagi ay yung spiritual na hiyas. Para sa bahaging ito, tawagin natin si Brother Kayubit. Bilang pasimula ng ating pagtalakay mga kapatid, atin po munang basahin yung Jeremias 12:1 at 3. Sino pong nagnanais na bumasa? Dito po sa harapan. Matuwid ka, O Jehova, kapag sinasabi ko sa iyo ang hinaing ko, kapag nagkikipag-usap ako sa iyo tungkol sa katarungan. Pero bakit nagtatagumpay ang masasama sa ginagawa nila? At bakit hindi nababahala ang mga taksil? Sa 3. Pero kilalang kilala mo ako, O Jehova, nakikita mo ako, sinusuri mo ang puso ko, at nakita mong kaisa mo ito. Ibukod mo sila gaya ng tupang papatayin. Ihiwalay mo sila para sa araw ng pagpatay. Salamat po. Sa atin pong tanong, ano ang ipinapakita ng mga tekstong ito tungkol sa kaugnayan ni Jeremias kay Jehova? Sa likod po kay Sister Baswell. Sa likod po. Kay Sister Baswell. May kita po dun sa teksto kung gaano ka-komportable si Jeremias na lumapit sa Diyos na Yehova para siyang isang anak na lumalapit sa kanyang ama. At hindi siya nag-atubiling sabihin kay Yehova kung ano yung nasa puso niya. Kaya makikita po dito na talagang sobrang lapit ng kaugnayan ni Jeremias kay Yehova. Salamat po. Sige po, dito po sa harap. May karagdagan. Ang sasama nila, yun ang namasdan ni Jeremias sa mga bayan niya. Bakit hindi pa ito pinupuksa ng Diyos? Hindi man sa kini-question ni Jeremias ang pagiging matuwid ng Diyos. Pero may pangako ang Diyos. Sa 12:14 ng Jeremias, sila ay bubunutin itong masasama. Pag sinabing bubunutin, hindi lang ito puputulin. Kasi pag binunot, wala na talagang yung mga roots. Pag pinuto lang, mag-uusbong pa rin yun. Gagawa pa rin ng masama. Kaya makikita natin na ang masama dito, nakita natin na si Jeremias ay mayroong katapatan na maghintay kay Jehova kung kailan niya ito bibigyan ng katarungan. Maraming salamat po. So, malino naman na po yung punto na yun, no? Na yung kaugnayan ni Jeremias kay Jehova, meron siya malapit na kaugnayan kay Jehova. So, dumako po tayo sa sumunod na tanong, mga kapatid. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sa likod po kay Sister Agustin. Ang napahalagahan ko po yung sa Jeremias 11:16 na upang maging tulad tayo ng isang mayabong na punong olibo sa bahay ng Diyos, dapat tayong sumunod kay Jehova at maging handang tumanggap ng disiplina upang tayo mamunga ng higit pang mga bungang Kristiyano. At kung paanong ang punong olibo ay nangangailangan ng malaganap na mga ugat upang mabuhay sa panahon ng taguyod-tuyot, kailangan timpatibayan ng ating espiritual na mga ugat upang mabata natin ang mga pagsubok at pag-uusig. Salamat po. Kay Sister Cho. Sa 11:8, nakita ko po dito na hindi lamang dahil nagkasala ang bayan, kaya sila napahamak, kundi dahil tumanggi po silang makinig kay Jehova at patuloy na sumunod sa kanilang puso. Magandang paalala po ito na ang espiritual na panganib ay nagsisimula kapag hindi na tayo handang tumanggap ng pagtutuwid. Kaya mahalagang manatiling mapagpakumbaba at tanggapin ang pagtutuwid mula kay Jehova. Sa paggawa nito, hindi natin hinahayaang tumigas ang ating puso, kung di hinahayaan itong patuloy na mahubog ayon sa kalooban ni Jehova. Salamat po. Kay Brother Baswell. Sa Jeremias 11:20, makikita rito na hindi gumanti si Jeremias sa mga taong nagbabalak ng masama laban sa kanya.
Sa halip, ipinagkatiwala niya kay Jehovah ang paghatol dahil alam niyang siya ang nakakita ng puso ng bawat isa. Itinuturo nito sa akin na kapag nakaranas ako ng kawalang katarungan, mas mabuting magtiwala ako kay Jehovah na kaysa gumanti. Nagkakaroon ako ng kapayapaan ng isip dahil naipagkatiwala ko na kay Jehovah yung sitwasyon. Kaya hindi ko na ito kailangang paulit-ulit na isipin o alalahanin. Nagtitiwala kong ikilos siya sa tamang panahon at tamang paraan. Salamat po. Kay Sister Hopia sa likod po. Sa 11 and 3:4, sinabi ng Diyos na Jehovah ang mga taga-Israel noon nasumpain na ang hindi sumusunod sa salita ng tipan. Natutuhan ko na ang tikstong ito na mahalaga kay Jehovah ang pagsunod at katapatan. Ipinaalala rin nito na hindi ko dapat kalimutan ang mga pagpapalang na tatanggap ko mula sa Diyos at dapat akong mamuhay ayon sa Kanyang mga pamantayan bilang pagpapakita ng papasasalamat. Salamat po. Kay Sister Garla. Napatibay po ako sa karanasan ni Jeremias na walang pinag-iba sa panahon natin ngayon. Makikita po natin na ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos ay masasabi natin na parang sila pa yung pinagpapala. Maganda ang buhay, may mga sasakyan, malalaking bahay. Tayong mga lingkod ng Diyos nakakaranas ng mga pag-uusig, mga pagsubok. Pero salamat kay Jehovah dahil sa karanasan ni Jeremias, natutunan ko na magtiis sa mga pag-uusig, pagsubok. At gaya ni Jeremias, lagi kong ilapit kay Jehovah ang mga hinaing ko. Nang sa gayon, maingatan ko ang ugnayan kay Jehovah dahil sa 12:14, alam natin ang gagawin ni Jehovah sa mga taong nagbabaliwala sa Kanya. Salamat po. Kay Brother Tizara. Sa Jeremias 12:17 po, makita ko dito na hindi pala sapat na hindi lang tayo gumagawa ng masama para maligtas. Kasi sinabi dito na kung hindi sila susunod, bubunutin ko ang bansang iyon. At doon naman sa kaugnay na teksto sa Isaiah 60:12, na anumang bansa o kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay malilipol. Kaya makikita natin dito na kailangan natin kumilos or pumili kung paglilingkuran natin si Jehovah. Gagawin natin yung tama at iaalay yung buhay natin sa Kanya. Salamat po. Kay Sister Francia. Dito sa 11:20, nakikita ni Jehovah o sinusuri ni Jehovah ang puso natin. Kaya nalulungkot si Jehovah kapag nakikita niya o mas binibigyan natin ng importansya yung mga material na pangailangan natin sa ating pang-araw-araw. Salamat po. Dito po sa harap kay Sister Gumaupas. Sa Jeremias 11:8, makikita po dito na paulit-ulit na pinaalalahanan ni Jehovah ang mga Israelita noon, pero hindi sila nakinig o nagbigay pansin, masinunod nilang sarili nila, kaya unti-unting nasira ang kaugnayan nila kay Jehovah. Kaya na-remind po ako dito na dapat maging balance ako sa lahat ng ginagawa ko. Kasi kung hindi ako magiging maingat, pwedeng maubos yung time ko na hindi ko namamalayan at baka umabot pa sa point na masanay na lang ako sa mga paalala ni Jehovah dahil sa sobrang pagka-busy or pagkaiba sa focus sa mga ibang bagay. Kaya hindi lang dapat marinig ko lang yung mga reminders niya, kailangan ko rin isa puso para may apply at manatiling matibay ang kaugnayan ko kay Jehovah. Salamat po. Kay Sister Delgado. Last na po. Sa Jeremias 11:4, nagustuhan ko po yung pagiging firm ni Jehovah sa part ng pagtanggi niya sa panalangin ni Jeremias para sa mga Hudyo. Since alam niya kung ano yung totoong nasa puso nila na hindi nakikita ni Jeremias, natulungan po ako noon na makita kung gaano ka mapagkakatiwalaan yung katarungan ni Jehovah. Kasi alam niya lahat ng bagay at hindi nababago yung hatol niya dahil sa emotion ng tao na misguided kung minsan. Salamat po. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong mga pinaghandang mga komento. Pasensya na po sa mga hindi po natawag. Maraming salamat, Brother Kayubit, dun sa iyong bahagi at ganoon din sa inyong mga komento, mga kapatid, no? Ngayon, dadako na tayo dun sa ating mga estudyante.
Pero bago yun, pakisuyo, no? Pwede nang pumunta sa second hall, yung may mga bahagi, at sasamaan sila ng group number 3. Papangasiwaan sa atin ito ni Brother Carlo Barin. Dito sa ating main hall, dun sa bahagi bilang 3, pagbabasa ng Biblia. Babasahin sa atin yung Jeremias 12:1 hanggang 11. Para sa bahaging ito, tawagin natin si Brother Castro Don. Matwid ka, O Jehova, kapag sinabi ko sa iyo ang hinaing ko, kapag nakikipag-usap ako sa iyo tungkol sa katarungan. Pero bakit nagtatagumpay ang masama sa ginagawa nila? At bakit hindi nagbabahala ang mga taksil? Itinanim mo sila, at nag-ugat sila, lumaki sila at namunga. Ikaw ay nasa mga labi nila, pero malayo sa puso nila. Pero kilalang kilala mo ako, O Jehova. Nakikita mo ako, sinuri mo ang puso ko at nakita mo kaisa mo ito. Ibukod mo sila gaya ng tupang papatayin. Ihiwalay mo sila para sa araw ng pagpatay. Hanggang kailan pa matutuyot ang lupain at malalanta ang mga pananim sa bawat bukid. Dahil sa kasamaan ng mga nakatira doon, namamatay ang mga hayop at mga ibon. Dahil sinabi nila, hindi na nakikita ang mangyayari sa atin. Kung napapagod kang tumakbo kasama ng mga mananakbo, paano ka makikipagkarera sa mga kabayo? Kung panatag ka sa lupaing mapayapa, paano ka na kapag nasa gitna ka ng makakapal na palumpong sa kahabaan ng Hordan? Dahil kahit ang mga sarili mong mga kapatid, ang sambahayan ng sarili mong ama ay nagtaksil sa iyo. Sinisigawan ka nila, huwag kang magtiwala sa kanila, kahit na nagsasalita sila sa iyo ng mabubuting bagay. Iniwan ko ang bahay ko, pinabayaan ko ang mana ko, ibinigay ko ang mga minamahal ko sa kamay ng mga ikaaway niya. Ang aking mana ay naging parang leon sa kagubatan. Umuungal siya sa akin, kaya napuot ako sa kanya. Ang aking mana ay gaya ng ibong maninila na maraming kulay. Pinapalibutan ito at sinasalakay ng ibang ibong maninila. Hali kayo, magtipon kayo. Lahat kayo mga hayop sa parang, hali kayo at kumain. Sinira ng maraming pastol ang ubasan ko. Tinapaktapakan nila ang lupain ko. Ang maganda kong lupain ay ginawa nilang tiwangwang na ilang. Iyon ay wasak na. Iyon ay natuyot. Iyon ay naging tiwangwang sa harap ko. Ang buong lupain ay ginawang tiwangwang. Pero hindi ito pinag-uukulan ng pansin ni numan. Maraming salamat, Brother Castro, sa iyong pagbabasa. Sinubaybayan natin si Brother Castro doon sa pagiging natural. Paano ba gagawin natin yung pagiging natural? So magsasalita tayo ng natural na paraan at mula sa puso. Pwede nating gawin na una ay manalangin at syempre napakaganda yung paghahanda ng mabuti. Kung yung babasahin natin ay sasabihin o mula sa isang karakter, syempre dapat bigyan natin ng damdamin. Lalo na sa binasa kanina, si Jeremias yun na merong hinaing. Kaya kailangan may damdamin. Pero huwag naman sobra, kasi hindi na natural yon. Tapos yung magsalita sa puso. Kaya kailangan alam natin kung ano yung binabasa natin para mailabas natin na yun ay mula sa puso. At mahalaga rin yung pagtingin sa mga nakikinig. So yun yung mga paraan para maging tayo ay natural. At nakita naman natin yun kay Brother Don na nagawa naman niya iyon ng mabuti. Doon na tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Sa bahagi bilang 4, pagpapasimula ng pakikipag-usap, di formal na pagpapatotoo. Magpasimula ng pakikipag-usap sa isang tao na nagsabi o gumawa ng mabuti. Para sa bahaging ito, subaybayan natin sina Sister Tulagan at sa kanyang kasama si Sister Lusong. Jerica, yung mga gamit mo pala, ang dami mo namang dala. Oo nga ate, salamat po pala sa pagtulong niyo Buti na lang po nandyan kayo. Second week pa lang po kasi ng klase namin pero ang dami na po naming reportings. Kaya ayan po, ang dami ko pong dala. Alam mo, same tayo. Kaya nga nakaka-stress, no?
Pansin ko nga ate, ang dami rin po dalang papers, tapos may ointment at gamot din po kayo. Ganyan din po yung ginagamit ng ate ko pag sinusumpong po siya ng migraine eh. Oo, sumasakit talaga yung ulo ko kasi ang dami sa amin pinapagawa, sabay-sabay. Minsan nga, hindi ko na alam kung anong uunahin ko eh. Feeling ko mabuburnout na ako. Naiintindihan kita ate kasi na-experience ko din po yan. Pero alam niyo po, may nakatulong sa akin ma-handle yung stress sa tamang paraan. Talaga? Ano yun? Ito po ate, sa Kawikaan 21.5, pakisigawan po kita sa pagbasa. Ang mga plano ng masikap ay tiyak na magdudulot ng kapakinabangan. Salamat po ate. Ano po yung binibigyan din sa teksto? Pagpaplano? Tama po, kaya naman pwede po tayo magplano or gumawa po ng schedule. Ilista po natin doon yung mga kailangan natin gawin, yung pinakamahalaga po o yung malapit na po yung deadline. At yung iba po na pwedeng to follow na lang. Katulad po nito ate, ganito po yung ginagawa ko. Mas organized po siya, kaya mas madali ko po makita kung ano po yung dapat kong i-priority. At iwas mental clutter na rin po. Uy, ang galing. Alam mo, Cherika, yan yung hindi ko talaga nagagawa, yung paglilista ng mga gagawin. Kaya siguro na-overwhelm ako sa mga academic works. Kaya nga po ate, pero alam niyo po, yung isa pa pong advantage ng paggawa niyan, kahit sobrang busy po natin, hindi po mawawala sa schedule natin magpahinga. Kapag nakapagpahinga po kasi tayo, mas may energy tayong tapusin yung iba pa po natin gawain. Ah, ganun. Maganda nga yan, no? Di ko alam na may mga ganyan pala. Opo ate, actually marami pa po yan. Gusto niyo po next time, pag-usapan naman po natin yung Bible tip, may kinalaman po sa pagiging masinop at maayos at yung connection po nito sa pagbabudget ng panahon. Alam mo, Cherika, hindi ko alam na may mga ganyan pala sa Bible, yung mga practical tips. Feeling ko big help talaga yan. Siguro every lunch break na lang pag free tayo parehas. Sige po ate. Tara, Cherika, lunch break muna tayo. Maraming salamat sa inyo, no, Sister Tulagan. Sa iyong kasama, si Sister Lusong. Sinubaybayan natin si Sister Tulagan doon sa Mahalin ng Mga Tao sa Aralin 1, bilang 4, Magmasid. So, kanina yung setting nila, pareho kasi silang estudyante. At yung kanyang class ka-eskwela ay ginawan siya ng mabuti. At napansin niya na kasi marami rin pala yung bit-bit. Ayun yung ginawa niyang pasimula, no? At nagbigay din siya ng komendasyon dahil tinulungan siya nito na buhatin yung gamit. No? At dahil doon sa kanyang pagmamasid, ayun yung ginawa niyang pagpapasimula ng pakikipag-usap. Pareho silang estudyante, pareho din silang nai-stress, pero shinare niya yun kung paano niya makayanan yung stress. Kaya maganda rin to, no, sa mga estudyante, lalo na sa school, pero yung gawin iyon na pagpapasimula, komendahan kung sino yung mga gumawa ng mabuti, magmasid kayo para makapagpasimula ng pakikipag-usap. Kaya maraming salamat, no, sa inyong husay na bahagi. Doon naman tayo sa bahagi bilang 5. Pakikipag-usap muli, bahay-bahay. Isang magulang ang kausap mo. Para sa bahaging ito, subaybayan natin sila Sister Lara, kasama niya si Sister Arlige. Kumusta po Ate Beth? Buti naabutan po kita ngayon. Salamat sa pag-visit mo sa akin. At tuwing ganitong oras, tuwing umaga, naabutan mo pa ako. Nasa bahay pa ako. Nakakatawa naman po kung gano'n. Pero napansin ko po kanina, mukhang ang lalim po ng iniisip nyo. Totoo yun, G, kasi yung school na pinasukan sa anak ko, nagkaroon sila ng pagbabagong yun, school uniform, yung damit nila. Isang taon na lang siya papasok, mag-graduate na. O kaya nasayangan naman ako. Tapos magbayad pa ako ng bahay na tirahan namin. Oo, tapos na yung mga bilihin natin ngayon, tumaas pa. Kaya nahirapan na ako paano i-budget ko yung kita ko. Lalo na magsunod-sunod na yung mga bayaran, mga bills. Bill sa tubig, ilaw, internet, pagkain namin, at lalo na solo parent lang ako. Naunawaan ko po kayo, Ate Beth. At sa katunayan po, hindi lang po ikaw yung nag-isa sa ganong sitwasyon. Nakarelate din po ako kasi marami din po akong mga kaibigan kagaya niyo po yung kalagayan. Pero may nakatulong po sa kanila para maharap po yung ganong sitwasyon. Ano makatulong sa kanila? Ano ba?
kinapit po nila yung binanggit dito sa Bible, dito po sa Mateo 6:34. Pwede po na kayo yung bumasa? Okay, sige. Ito po. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Yan, salamat po sa pagbasa. Kaya base po dyan sa nabasa nyo, ano po yung gusto ng Diyos na gawin natin? Hindi pala tayo sobra mag-alala kasi makasama pala yun sa sarili natin. Opo, tama po kayo. Kaya, at may nabasa din po ako tubit sa isang article ng publikasyon na Gumising bilang 1, 2025 sa website na gw.org na makakatulong po para sa atin para maharap yung ganong kalagayan. Mayroon pong 5 paraan kung paano maharap yung ganong sitwasyon. Ito po, yung pamagat po ay paano kapag nagtaasan ang mga bilihin. Yun po yung magandang bagay na dapat gawin ng isa, makakatulong po sa kanyang sitwasyon. Pwede ba na isend mo yan sa akin para mabasa ko rin? Sige po, ngayon po isend ko po sa iyo sa messenger nyo para sa susunod pagbalik ko po, pwede po natin pag-usapan itong article na to. Yamang mababasa nyo na. Okay, sige. Hintayin kita. Sige po, salamat po Ate Beth. Okay. Maraming salamat, Sister Lara, sa iyong kasama, Sister Arlige, sa inyong bahagi. No? Sinubaybayan natin si Sister Lara doon sa Aralin 3 bilang 3, magpakita ng empatya. Naipakita rin ni Sister Lara yung pagmamasid. Kasi tinanong niya, parang nakita niya na ano yung kinababahala nung kanyang kausap. Magpapakita pala yon ng empatya, no? Tapos, habang sinasabi nung kausap niya yung kanyang kinababahala, nakatingin siya na nakikinig ng mabuti. So kapag ganun mga kapatid, no, tayo ay may kausap na nagsasabi ng kanyang niloloob, huwag tayong magpalingon-lingon sa iba o kaya baka may ibang ginagawa. Hindi yun pagpapakita ng empatya. Kaya pakinggan siyang mabuti, lalo na kung mahalaga yung sinasabi niya at huwag ibahin yung usapan. At gayon na, yun yung ginawa ni Sister Lara at nagbigay din siya ng isang magandang payo mula sa Biblia. Talagang nakapagpakita siya ng empatya dun sa kanyang kausap. Maraming salamat po sa inyong bahagi. Doon na tayo sa huling bahagi, yung pahayag. Yung tema nito ay si Jesus ay isang mahusay na guro at laging nakakatulong ang mga payo niya. Hinangaw dun sa Appendice A bilang 17. Para sa bahaging ito, subaybayan natin si Brother Legaspi Charles. Sa ministeryo, madalas tayong nakakatagpo ng mga taong may iba't ibang problema at pananaw sa buhay. At bilang Kristiyano at lingkod ni Jehovah, gustong-gusto natin silang tulungan. Kaya baka naitanong na inyo sa inyong sarili, ano nga ba ang pinakamabisang maibabahagi natin para sa kanila? Makakakuha tayo ng sagot kung titignan natin ang magandang halimbawa ni Jesus. Bakit? Hindi lang siya nagturo ng katotohanan tungkol sa kaharian. Nagbigay rin siya ng mga payong praktikal na talagang nakatulong sa buhay ng mga tao. Kaya naman sa pahayag na ito, tatalakayin natin ang 3 praktikal na payo ni Jesus na mababasa natin sa Mateo 6 at 7. At isipin din natin kung paano natin magagamit ang mga ito para matulungan ang mga nakakausap natin sa ministeryo. Una, pansinin natin yung sinabi ni Jesus sa Mateo 6:14 at 15. Mateo 6:14 at 15, ating basahin. Sabi, dahil kung pinatatawad ninyo ang mga pagkakamali ng iba, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Pero kung hindi ninyo pinatatawad ang mga pagkakamali ng iba, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang mga pagkakamali ninyo. Dito, itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapatawad. Kung ang ating kausap ay may dinadalang sama ng loob o nahihirapang magpatawad, magandang ibahagi ang tekstong ito.
Pwede natin sabihin sa kanila na hindi lagi madaling magpatawad, lalo na kung nasaktan talaga tayo. Pero kung magtatanim tayo ng sama ng loob, tayo lang rin ang mahihirapan. Magandang sabihin ng payo ni Jesus tungkol rito nang sa gayon ay magkaroon sila ng kapayapaan sa isip at mas magandang relasyon sa iba. At isa pa, may papakita natin na nauunawaan ni Jesus ang mga suliranin ng mga tao at nagbibigay siya ng payong makakatulong sa kanila. Dito pa lang, makikita na natin kung bakit mahusay na guro si Jesus. Ang kanyang payo ay hindi lang tama, talagang nakakatulong din ito sa tunay na buhay. Tignan naman natin ang isa pang payo ni Jesus sa Mateo 6:34. Kung nariyan na kayo, ang ganitong sabi, "Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw." Napapanahon ang payong ito dahil marami sa ngayon ang nag-aalala tungkol sa trabaho, pag-aaral, gastusin o kinabukasan ng pamilya. Kaya kapag nakatagpo tayo ng may ganong pag-iisip, i-share natin yung tekstong ito at sabihin na pinayuhan tayo ni Jesus na huwag magpaalipin sa sobrang pag-alala. Sa halip, pagtunan mo ng pansin ang mga bagay na kaya natin gawin sa ngayon at magtiwala kay Jehovah. Muli, makikita natin kung bakit napakahusay na guro ni Jesus. Nagbigay siya ng payong praktikal na nakatutulong noon at hanggang ngayon. At bilang panghuli, pansinin natin yung binanggit ni Jesus sa Mateo 7:12. Tinatawag din itong ginintoong tuntunin na may positibong pamamaraan. Dahil ang sabi, kaya lahat ng gusto ninyong gawin ng mga tao sa inyo, ay yun din ang gawin ninyo sa kanila. Sa katunayan, ito ang pinakadiwa ng kautusan at mga propeta. Kitang-kita natin yung pinagkaiba nitong payo ni Jesus sa golden rule ng sanlibutan. Dahil ang golden rule ng sanlibutan, ang sabi, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ibig sabihin, iwasan mong makasakit. Samantalang si Jesus, nagturo siya ng mas sigit pa. Hindi niya lang sinabi na huwag gumawa ng masama, hinimok niya rin tayong mga tao na aktibong gumawa ng mabuti para sa iba. Kaya sa ministeryo, hindi tayo naghihintay na lapitan tayo ng mga tao. Tayo mismo ang kusang lumalapit sa kanila para ibahagi ang mabuting balita at ipakita ang pag-ibig ni Jehovah. Kaya bilang konklusyon, sa bawat tekstong tinalakay natin, isa lang ang malinaw na mensahe. Si Jesus ay isang mahusay na guro at laging nakakatulong ang mga payo niya. Kaya kapag nasa ministeryo tayo, sikapin nating tularan ang paraan ni Jesus sa pagtuturo. Piliin ang mga tekstong tutugon sa pangangailangan ng taong kausap natin at ipakita kung paano makakatulong ang mga payo niya, ang payo ng mga Biblia sa kanilang buhay. Sa paggawa nito, hindi lang natin naibabahagi ang katotohanan. At tutulungan din natin silang makita kung bakit si Jesus ang pinakamahusay na guro at kung bakit ang mga payo niya ay patuloy na nakakatulong hanggang sa ngayon. Maraming salamat, Brother Legaspi, sa iyong mahusay na bahagi. Sinubaybayan natin si Brother Legaspi dun sa brochure na pagtuturo, Aralin 14. Idiin yung mga pangunahing punto. Paano ba gagawin yon? Una, yung pagkakaroon ng layunin. Kalawa, yung idiin yung tema ng pahayag. At yung pangatlo, gawing simple at malinaw yung pangunahing mga punto. At nakita natin, nagawa yun ni Brother Legaspi, nadiin niya na yung mga payo ni Jesus ay makakatulong sa atin, lalo na dun sa mga tao. At matagumpay rin niyang nagawa yung tagubilin dahil ito ay appendice ay tagubilin doon na paano natin yun gagamitin sa ministeryo. At naipakita niya yun kung kailan niya gagamitin, paano gagamitin. Para siyang nagko-conduct ng field service meeting. So yun, pag appendice yung pahayag. Mahusay na nagampanan ni Brother Legaspi yung kanyang atas. Nais niyo bang pasalamatan mga kapatid, yung mga gumanap ng ating mga bahagi? Doon na tayo sa huling seksyon ng ating pagpupulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano. At bago yon, tayo muna ay aawit. Kaya pakisuyo kung angklop sa inyong kalagayan, maaari kayong tumayo at sama-sama nating awitin yung song number 109. Umibig ng masidhi mula sa puso. Hinango ito sa unang Pedro 1:22. Kung handa na kayo, subaybayan natin ang himig at lumalinsabay.
Para sa ating lokal na pangangailangan, papanoorin natin yung Governing Body Update number 4. Pakisuyo. Mga kapatid, welcome sa update na to. Sa programa ngayon, makakarinig tayo ng mga report mula sa buong mundo. Sa maraming lupain, nagsimula na ang konbensyon para sa taong ito na walang hanggang kaligayahan. Sa mga buwan ng Hunyo at Hulyo, magkakaroon tayo ng 10 internasyonal na konbensyon. Siguradong magiging napakasaya ng mga okasyong ito para sa lahat ng dadalo. Marami sa mga kapatid natin ngayon ang nagsimula ng mag-imbita para sa konbensyon nila. Pero kung hindi pa tayo mag-iimbita, anong pwede nating ibahagi? Nitong mga buwan ng Mayo at Hunyo, ginagamit natin sa ministeryo ang issue ng bantayan na may saysay pa ba ang mabuhay. Para naman sa Hulyo at Agosto, pwede nating gamitin ang issue ng gumising na 12 sikreto ng matagumpay na pamilya. Pero syempre, pwede tayong gumamit ng kahit anong publikasyon na babagay sa kausap natin. Ganito ang sinasabi sa introduksyon ng magazine ito. Nababalitaan natin ang tungkol sa mga pamilyang nagkakawatak-watak. Pero ano kaya ang sikreto ng matagumpay na mga pamilya? Mababasa sa isyong ito ng gumising ang mga payo ng Biblia para sa mga mag-asawa, magulang, at kabataan. Isinaayos ng 10 tagapamahala na magkaroon taon-taon ng mga branch visit. Magpapadala sila ng mga inatasang brother sa bawat sangay. Gumagawa rin ng shepherding visit taon-taon ang bawat miyembro ng 10 tagapamahala. Ano ang naging epekto ng mga pagdalaw na ito? Pakinggan natin ngayon ang 3 miyembro ng komite ng sangay. Noong Abril 2026, nagkaroon ang sangay sa US ng branch visit. 2014 pa nung huli itong mangyari. Naiiba ang sangay na to. Meron kasi itong 5 magkakahiwalay na complex. Ang Wallkill, Patterson, Warwick, Fishkill, at San Juan. Napagpasyahan ng 10 tagapamahala na mula ngayon, magkakaroon na ng branch visit sa United States taon-taon, kung saan dadalawin ang isa sa 5 complex. Ngayong taon, inatasan ng 10 tagapamahala ang 3 brother para bisitahin ang Wallkill. Sina Peter Bell mula sa Samay sa Britain, Greg Chichu mula sa Samay sa Hungary, at Betty George, katulong ng service committee ng 10 tagapamahala. 3 brother ang kinailangang dumalaw kasi napakalaki ng Wallkill. Mahigit 1,600 na Bethelite ang nanlilingkod doon. Kasama sa pagdalaw na to ang isang special meeting para sa lahat ng kongregasyon sa teritoryo ng Samay. Masayang-masaya kami na 1.4 million ang nakadalo. Napakaraming kapatid ang nagsabi na ipinagpapasalamat nila ang meeting na yon. Dahil sa pagdalaw na yon, naramdaman namin lahat na mahal kami ni Jehovah. Excited na kami at pinaghahandaan na namin ang branch visit para sa susunod na taon. Dito sa Ukraine, masayang-masaya kami nang bisitahin kami ni Brother Mark Sanderson para sa isang shepherding visit noong Mayo 2026. Dahil sa pandemic at bigmaan, hindi kami nagkaroon ng anumang in-person visit sa loob ng 6.5 taon. Siyempre, kinailangan naming maging maingat para maging matagumpay ang pagdalaw. Pero kitang-kita talaga namin ang pagpapala ni Jehovah. Mula nang dumating si Brother Sanderson hanggang sa makaalis siya, hindi nagkaroon ng missile alarm sa lugar kung nasaan ang sangay. Isang bagay ang malinaw, pinoprotektahan kami ni Jehovah. Nagkasundo rin ang Ukraine at Russia na magkaroon ng ceasefire nung weekend ng dalaw. Dahil dyan, naidaos mula sa Bethel ang special meeting nang walang missile alarm sa buong bansa. Halos 125,000 ang mapayapang nakapakinig at nakinabang sa special meeting na yon. May mga nanood ng live o ng recorded na programa mula sa mga Kingdom Hall o sa mga bahay nila. Talagang napatibay kami ng shepherding visit na yun. Sa mahirap na panahong ito ng pagsubok, para kaming nakalanghap ng sariwang hangin na nakapagparepresko sa amin.
Sinabi ng isang sister na pakiramdam niya, mahigpit siyang niyayakap ng Diyos na Yehova. Naramdaman din namin ang pagmamalasakit ng lupong tagapamahala. Alam na naman namin iyon, pero mas lalo namin yung naramdaman sa dalaw na to. Sobrang saya namin ng atasan ng lupong tagapamahala, si Brother Stephen Let, na mag-shepherding visit dito sa sangay namin sa Myanmar noong Abril 2026. Dito sa Myanmar, nakaranas kami ng malakas na lindol, may labanan din sa bansa, at iba pang mga problema. Kaya kailangan namin yung dalaw na yun. Talagang napalakas kami at naramdaman namin ang pag-ibig ni Yehova. Nagkaroon din ng special meeting mula sa Bethel para sa lahat ng kongregasyon sa bansa. 4,899 ang nakapanood ng mismong araw na yun. At yung iba, napanood nila yung recorded na programa. Mas lalong nakakapagpatibay yon para sa mga kapatid dito na kinailangang umalis sa mga bahay nila dahil sa nangyayaring labanan sa bansa. Isang regalo mula kay Yehova ang shepherding visit na to. Talagang hindi namin to makakalimutan. Laging sinasabi sa amin ng lupong tagapamahala na mahal nila kami. Pagkakataon naman namin ngayon na sabihin, salamat, mahal na mahal namin kayong lahat. Talagang napatibay tayo sa mga narinig natin. At salamat din sa inyo, mahal naming mga kapatid. Lagi ninyong sinusuportahan ang mga kaayusan sa bawat pagkakataong may bumibisita sa sangay ninyo. Nagsisikap kayong makadalo at makasuporta kapag may special meeting. Kitang-kita dyan ang pagpapahalaga nyo. Napakagandang paglalaan ng mga dalaw na ito. Regalo ang mga ito mula kay Yehova, lalo na sa mahirap na panahon ngayon. Sa maraming bansa sa ngayon, nakakaranas ang mga kapatid natin ng mga hamon. Gaya ng mga digmaan, likas na sakuna, pagkalat ng sakit, at pati na ng pag-uusig. Noong Mayo 15, 2026, inanunsyo ng mga opisyal ng Democratic Republic of the Congo ang mabilis na pagkalat ng nakamamatay na Ebola virus sa maraming bahagi ng bansa. Paglipas ng 2 araw, sinabi ng World Health Organization na seryosong bagay ito. At sinabi nila na dapat itong bigyang pansin ng lahat ng bansa. Ang mabilis na pagkalat ng virus ay dahil sa isang kakaibang strain nito. Paano naapektuhan ang mga kapatid natin sa bansang ito? Nakakalungkot, sa ulat noong Hunyo 8, isang sister natin ang namatay. At may ilang kapatid na tinitignan kung nagka-virus din sila. Pero nagpapasalamat tayo na may isang kapatid na nagamot na at nakalabas na sa ospital. Para maingatan ng mga kongregasyon, nagbigay ang mga sangay sa rehiyong iyon ng mga tagubilin kung paano maiiwasan ng mga kapatid ng virus. Sa mga lugar na pinaka-naapektuhan, ginagawa muna ang mga pulong sa pamamagitan ng video conference. Pansamantala ring inihinto ang pangangaral sa bahay-bahay at iba pang pampublikong lugar. Kinailangan ding baguhin ang mga petsa ng ilang panrehiyong kumbensyon. Kasabay nun, sinisigurado din na ibibigay ang lahat ng kailangan ng mga kapatid. Talagang nalulungkot tayo sa pagkamatay ng isa nating sister. At pati na rin sa lahat ng paghihirap na nararanasan ng mga kapatid natin sa Democratic Republic of the Congo. Noon namang Hunyo 8, 2026, isang malakas na lindol ang tumama sa Pilipinas. Base sa mga unang report na natanggap namin, isang kapatid natin ang namatay at 6 na kapatid ang nasugatan. Magiging available ang iba pang impormasyon tungkol dito sa jw.org. Patuloy nating ipinapanalangin ang mga kapatid na naapektuhan ng mga sakunang ito. Nananabik na tayo sa panahon na aalisin na ng kaharian ng Diyos ang lahat ng paghihirap natin. Tingnan naman natin ngayon ng ilang update tungkol sa kalayaan natin sa pagsamba sa Norway at Sweden. Pakinggan natin si Brother Jorgen Pedersen, miyembro ng Komite ng Sangay sa Scandinavia. Ibabahagi niya sa atin ngayon ang isang report tungkol sa 2 kamakailang desisyon ng Korte.
Itong nakaraan, gumawa ang mga korte ng Norway at Sweden ng mga desisyon na pabor sa pagsamba nating mga saksi ni Jehovah. Mga ilang taon nang nakakaraan, nakatanggap ang gobyerno ng Norway ng hindi totoong mga ulat tungkol sa atin. Kasama dyan ang maling mga impormasyon tungkol sa mga paniniwala at ginagawa natin na base sa Biblia. Pagkatapos, noong 2022, inihinto ng gobyerno ang pagbibigay sa organisasyon natin ng pondo na ibinibigay nila sa mahigit 700 iba pang relihiyon. Sumunod, nagdesisyon ng gobyerno na alisin ang legal na pagkakarehistro natin bilang isang relihiyosong organisasyon. Dahil dyan, nawalan tayo ng mahalagang karapatan na ibinibigay sa ibang mga relihiyosong grupo sa Norway. Nakaapekto yan ng malaki sa mga kapatid natin. Halimbawa, sa mga kasal. Sa nakalipas na mahigit 4 na taon, hindi pwedeng magpakasal ang mga kapatid sa mga kingdom hall. Hindi rin sila pwedeng ikasal ng isang saksi ni Jehovah. Nakiusap ang organisasyon sa gobyerno pero hindi sila pumayag. Kaya kinailangan na naming dalhin yan sa korte. Pero syempre yung mga ganitong kaso, pwedeng abutin ng ilang taon bago maayos. Kaya sobrang saya natin na noong Abril 30, 2026, inanunsyo ng Korte Suprema ng Norway na iligal ang ginawa ng gobyerno na pag-alis sa pagkakarehistro at karapatan natin bilang isang relihiyon. Sinabi rin ng korte na inaakusahan ng gobyerno ang mga saksi pero wala naman silang ebidensya. Illegal din ang ginawa ng gobyerno na paghinto sa pagbibigay ng pondo sa mga saksi. Hindi na pwedeng umapela ang gobyerno sa desisyong ito ng korte. Ganyan din ang naranasan ng mga kapatid sa Sweden. Noong 2025, binago ng gobyerno ang batas para hindi na makatanggap ang mga saksi ni Jehovah ng pondo na ibinibigay sa mga relihiyon. Bakit? Hindi kasi sang-ayon ng gobyerno sa mga paniniwala at ginagawa natin. Kaya dinala din niyon sa korte. Pamunahin na para ipagtanggol ang karapatan natin bilang isang relihiyon. Noong Mayo 7, 2026, sinabi ng isang korte sa Sweden na dapat ding makatanggap ang mga saksi ni Jehovah ng mga karapatan na ibinibigay sa ibang mga relihiyon. Kinumpirma ng korte na walang ginagawang mali ang mga saksi. Sinabi rin nila na hindi dapat makialam ang gobyerno sa mga pinaniniwalaan at ginagawa ng isang relihiyon. Umapela ang gobyerno sa desisyong ito ng korte, kaya hindi pa tapos ang kasong ito. Salamat, Jorgen. Pinapanalangin natin na patuloy na tulungan at gabayan ni Jehovah ang mahal nating mga kapatid sa Norway at Sweden. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng kapatid natin sa buong mundo na talagang nagsisikap na ipagtanggol ang kalayaan natin sa pagsamba. Ipinapaalala sa atin ng mga report na yan sa Norway at Sweden ang isang payo sa Biblia. Mababasa natin yan sa unang Timoteo 2, 1 at 2. Ganito ang sinasabi ng teksto. Hinihimo ko kayo na magsumamo, manalangin, mamagitan at magpasalamat para sa lahat ng uri ng tao, sa mga hari at sa lahat ng may mataas na posisyon, para patuloy tayong makapamuhay ng payapa, tahimik, seryoso at may makadiyos na debosyon. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin ang mga hari at ang mga nasa mataas na posisyon para patuloy nating masamba ng payapa ang Diyos na Jehovah. Patapos na tayo sa update natin ngayon. Pero gusto ko munang samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang mga may edad. Salamat sa pananampalataya at katapatan niyo. Sinasabi sa Levitico Kabanata 19, talata 32. Magpakita ka ng paggalang sa may puting buhok at parangalan mo ang isang matanda at dapat kang matakot sa iyong Diyos. Ako si Jehovah. Totoo naman, madalas nating pag-usapan ngayon ang pagsasanay sa mga kabataan. Pero hindi natin nakakalimutan ang tapat nating mga may edad. Mahal na mahal namin kayo. Napakaganda ng pinapakita ninyong halimbawa para sa lahat. Ngayong taon, 91 years old na ako. At talagang nararamdaman ko na tumatanda na ako. Hirap na akong magsalita, hirap na rin akong makarinig.
Pero sa tulong ni Jehovah, nakakapagpatuloy pa rin kami ng asawa ko sa paglilingkod. Patuloy nyo rin sanang gawin ang magagawa nyo. Ibigay ang best nyo. Huwag kayong sumuko. Makakasigurado kayo na pinapahalagahan ng Diyos na Jehovah ang lahat ng ginagawa ninyo para sa paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, tandaan niyo na anuman ang edad ninyo, bata man kayo o may edad, mahal na mahal namin kayo. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting. Doon na tayo sa ating huling bahagi sa ating pagpupulong, yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Para sa bahaging ito, pangasiwaan to ni Brother Gaton, at yung kanyang tagabasa ay si Brother Miranya. Pagpapatuloy natin mga kapatid yung ating Congregation Bible Study. Dito na tayo sa Aral 98 at 99. Para sa Aral 98, ang tema, lumaganap sa maraming bansa ang Kristyanismo. So, tingnan natin kung paano ito nangyari. Pakasuyan natin si Brother Miranya sa pagbasa ng mga parapo. Sinunod ng mga apostol ang utos ni Jesus na ipangaral ang mabuting balita sa buong lupa. Noong 47 CE, inatasan ng mga kapatid sa Antioquia sina Pablo at Bernabe na mangaral sa iba't ibang lugar. Ang dalawang masigasig na mangangaral na ito ay naglakbay sa buong Asia Minor sa mga lugar na gaya ng Derbe, Listra at Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay nangaral sa lahat. Mayaman o mahirap, bata o matanda. Marami ang tumanggap ng katotohanan tungkol kay Kristo. Nang mangaral sina Pablo at Bernabe kay Sergio Paulo, ang gobernador ng Cyprus, tinangka silang pigilan ng isang espiritista. Sinabi ni Pablo sa espiritista, "Si Jehovah ay laban sa iyo." Biglang nabulag ang espiritista. Nang makita iyon ni Gobernador Paulo, naging mananampalataya siya. Kung saan-saan nangaral sina Pablo at Bernabe. Sa bahay-bahay, sa mga palengke, sa kalye at sa mga sinagoga. Nang pagalingin nila ang isang lompo sa Listra, inisip ng mga nakakita sa himalang iyon na sina Pablo at Bernabe ay mga Diyos. At sinamba sila ng mga ito. Pero pinigilan sila ni na Pablo at Bernabe na sinasabi, "Ang Diyos lang ang dapat sambahin, tao lang kami." Maya-maya, may dumating na mga Hudyo at siniraan si Pablo. Pinagbabatos siya ng mga tao, kinaladkad palabas ng lungsod at iniwan sa pag-aakalang patay na siya. Pero buhay si Pablo. Agad siyang tinulungan ng mga kapatid at dinala sa lungsod. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik si Pablo sa Antioquia. Noong 49 CE, naglakbay ulit si Pablo. Matapos bumalik para dalawin ang mga kapatid sa Asia Minor, ipinangaral niya ang mabuting balita sa mas malayong lugar. Hanggang sa Europa, pumunta siya sa Atenas, Episo, Pilipos, Tesalonica at iba pang mga lugar. Isinama ni Pablo sa paglalakbay sina Silas, Lucas at ang kabataang si Timoteo. Nagtulungan silang bumuo ng mga kongregasyon at pinalakas nila ang mga ito. Nanatili si Pablo sa Corinto ng 1 taon at kalahati para palakasin ang mga kapatid doon. Nangaral siya, nagturo at sumulat ng mga liham sa maraming kongregasyon. Nagtrabaho din siya bilang manggagawa ng tulda. Nang maglaon, bumalik si Pablo sa Antioquia. Naglakbay ulit si Pablo noong 52 CE. Ito ang ikatlong paglalakbay niya. Nagsimula siya sa Asia Minor hanggang sa Pilipos sa Hilaga, papunta sa Corinto sa Timog. Nanatili si Pablo ng ilang taon sa Episo at habang nandoon, nagturo siya, nagpagaling ng may sakit at tumulong sa kongregasyon.
Araw-araw din siyang nagpapahayag sa isang auditorium. Marami ang nakikinig sa kanya at nagbagong buhay. Nang bandang huli, matapos ipangaral ang mabuting balita sa maraming lupain, pumunta si Pablo sa Jerusalem. Maraming salamat sa pagbasa, no? Ngayon, gamitin natin yung mapa sa Bible, mga kapatid. Pwede nating pakita yung larawan ng mapa. Yan. So, pwede nyo makita yan, mga kapatid, ko. Click nyo lang yung nandun sa tablet, ano? Para masundan natin yung paglalakbay, yung mga lugar kung saan nangaral si Pablo. Unahin natin yung unang paglalakbay niya noong 47 CE. Saan ba siya pumunta? 47 CE, yung unang paglalakbay. Sa mapa yung color, ano yan eh? Color red. Ano yung mga highlights doon sa unang paglalakbay ni Apostol Pablo? Anong lugar yung mga yon, yung mga pinuntahan niya? Sige po, si Brother Espejo. Una niyang paglalakbay, nagtungo siya sa Antioquia. Kasama si Bernabe at iba pang mga lugar na nilakbay nila sa Asia Minor. Sa lugar ng Derbe, Listra at Icono. Yan, tama, no? Maraming salamat po. No? So, sino-sino yung mga pinangaralan nila? Sino-sino ba yung mga pinangaralan nila? Sino-sino ba yung mga pinangaralan ni Pablo at ni Bernabe? Sige po, si Sister Francia. Wala silang pinipili. Lahat, mayaman man o mahirap, bata o matanda, pinangangaralan ni Pablo. Ayan, tama, no? At meron isang napangaralan sila Apostol Pablo, no? Na isang kilalang kilala. Sino ito? Taas na tao. At ano yung naging resulta? Ayan. Sige po, si Sister Barinchin. Si Sir João Paulo po, isa po siyang gobernador ng Cyprus. Pero nung pumunta po doon para mangalal sila Pablo at Bernabe, pinigilan po sila ng isang espiritista. Kaya nung sinabi po ni Pablo doon sa espiritista na si Jehovah ay laban sa iyo, nabulag po siya. At dahil po doon, nanampalataya po si Gobernador Paulo. Ayan, ano? Ayan. Ngayon, tatapos na tayo kung sino-sino yung pinangaralan. Saan naman nangaral? Saan-saan nangaral si Pablo at si Bernabe? Sige po, si Sister Miranda. Nangaral po siya sa bahay-bahay, palengke, kalye at sa mga sinagoga. Ayan, tama, no? Pero merong isang pangyayari dito. Ano yung nangyari? Isang pangyayari dito. Sige po, si Brother Barin. Meron kasi silang pinagaling sa makahimalang paraan na isang lumpo doon sa Listra. Kaya nung makita yun ng mga tao, akala nila ay mga Diyos, sina Pablo at Bernabe, at sinamba sila nito. Ayan, tama, no? Pero ano yung sumunod na nangyari? Yung kanina, gusto siyang sambahin, tapos biglang nagbago yung sitwasyon. Ano yung nangyari? Sige po, si Brother Alburo po. Gustong sambahin nga sila eh. Pinigilan sila ni Pablo at saka ni Bernabe na sinabi sa kanila, tao lang kami, sambahin ninyo ang Diyos. Ayan, tama, no? Pero ano yung sumunod na nangyari? Kanina gusto ng mga tao sambahin sila eh. Pero ngayon, biglang si Sister Cho. May dumating po ng mga Hudyo at siniraan si Pablo, kaya naman po yung ginawa ng mga tao ay pinagbabato siya, kinaladkad, palabas ng lungsod at iniwan po sa pag-aakalang patay na siya. Ayan, tama, no? Biglang nabaliktad yung sitwasyon. At syempre, ano yung nangyari sumunod nun? Syempre, nabugbog sila,
Apostol Pablo at saka si Bernabe? Sino yung tumulong sa kanila? At ano yung sumunod na nangyari? Sino po yung tumulong sa kanila? Sige po, dito po. Si Sister Matubis. Agad nga po siyang tinulungan ng mga kapatid at dinala po sa lungsod at pagkaraan po ng ilang panahon ay bumalik po si Pablo sa Antioquia. Ayan, so bumalik na ngayon si Pablo sa Antioquia. Ngayon, dumako naman tayo doon sa pangalawang paglalakbay ni Pablo doon sa noong 49 CE. Doon sa mapa, makikita niyo mga kapatid, yun yung color violet. Yung color violet, ano? So para masundan lang natin mga kapatid, no? Ano yung mga highlights nung nangyari doon? San lugar ba pumunta si Apostol Pablo? At sino yung mga kasama niya? Sige po, si Sister Banikid. Kasama niya naman dito sila Silas at sa kalaunan ay sina Timoteo at Lucas. Naglakbay siya Asia Minor patungong Europa at nangaral din sila sa mga lungsod tulad ng Atenas, Epeso, Pilipos, Thessalonica at Corinto at nang maglaon ay bumalik sila sa Antioquia. Ayan, tama. Ano yung ginawa nila doon, mga kapatid? Ano pa yung particular na ginawa nila doon? Ano ba yung... Ayun, sige, si Brother Francia. Nagtulungan sila upang makabuo ng mga kongregasyon at pinalakas nila ang mga ito. Dahil bago pa lang talagang kailangan nila pampatibay loob, pampalakas ng mga kapatid at bandang huli ay nahati. Sa paglipas ng panahon ay binalikan nila uli at nakapagturo din at gumawa din sila ng mga sulat o sumulat para patibayin ang mga kapatid. Pagkatapos ay bumalik si Pablo Santo. Ayan, so bumalik uli si Pablo sa Antioquia. Ngayon, meron naman uling pangatlong paglalakbay si Apostol Pablo dito. Nung 52 CE naman, saan naman siya pumunta? Doon sa mapa, yung color ano yun eh? Color green. Saan naman pumunta si Apostol Pablo? Sige, si Brother Tisara. Ito na po yung pangatlong paglalakbay ni Pablo na nag-start noong 52 CE. Nag-start po siya doon sa Asia Minor hanggang sa Pilipos, sa Hilaga, papunta po sa Corinto, sa Timog. Ayan, tama. No? Ano naman yung particular na ginawa o mga highlights na ginawa ni Apostol Pablo doon sa mga lugar na iyon? Sige po, si Brother Espejo. Sabi nga halos araw-araw din siya nagpapahayag sa isang auditorium. Marami ang nakikinig sa kanya at nagbago ang buhay. Ayan, tama. So ngayon, saan siya huling yung pinaka final destination niya na yun nung paglalakbay na yun? Sige po, si Sister Alburo. Matapos ipangaral ang mabuting balita sa maraming lupain, pumunta si Pablo sa Jerusalem. Yan. So doon na yung huling pinuntahan ni Apostol Pablo. Kaya doon sa teksto, ano yung matututunan natin doon? Mateo 28:19, may kinalaman doon sa na yun. Ginawa ng mga apostol, lalong na si Apostol Pablo. Paano natin may ugnay yun? Sige, si Sister Delgado. Tinupad po nila yung utos ni Panginoong Jesus na humayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa. Ayan, tama. Kaya yung tatlong tanong, ano yung matututuhan natin sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sige po, si Brother Calara. Makikita na pinagpapala at sinusuportahan ni Jehovah ang mga tapat na lingkod niya. Kahit may pagtutol, tinutulungan niya sina Pablo at Bernabe na may pagpatuloy ang kanilang misyon. Ayun, maraming salamat. Ito po, si Sister Gaton. At
Natutunan ko po na Diyos na Jehovah, mahal na mahal niya lahat ng uri ng mga tao. Kaya nung nangaral si Pablo, wala siyang pinili. Mayaman, mahirap, bata o matanda man. Kaya natutunan ko doon na dapat kong tularan si Jehovah sa pangangaral. Ayan, tama, no? Maraming salamat. Sa ikalawang tanong, ano ang praktikal na mga aral ang matututuhan natin mula sa mga ulat na ito? Sige po, si Sister Tulagan. Kapag pinupuri po tayo dahil sa ating mga pribilehiyo o kakayahan, magandang tularan ang ginawa ni na Pablo at Bernabe, maging mapagpakumbaba at ibigay kay Jehovah ang papuri. Ayun, tama. No? Maraming salamat. Sige, si Sister Barin. Makikita rin yung pagiging balanse ni Pablo. Kahit abala sa ministeryo, nagtatrabaho pa rin siya bilang manggagawa ng tolda. Kaya naging mabuting halimbawa siya sa kasipagan. Ayan, tama. Maraming salamat. Si Sister Calara. Natutunan ko din kina Pablo at Bernabe ang kahalagahan ng pagtsatsaga at sigasig sa ministeryo. Kahit na nakaranas sila ng pagtutol at pag-uusig, hindi sila tumigil sa pangaral at patuloy nilang pinalakas ang mga kapatid. Maraming salamat. Doon sa huling tanong, paano natin ito maisasabuhay sa ating pamilya, kongregasyon at ministeryo? Sige po, si Sister Pangilinan. Sa ministeryo, magandang tularan yung tapang ni Pablo, gaya ng ginawa niya kay Elimas na espiritista. Hindi rin tayo dapat matakot dun sa mga mananalangsang na nagtatangkang sumira sa pananampalataya ng mga nagpapakita ng interes. Ayan, tama. No? Sige, si Sister Cho. May kita rin po kay Pablo na ang espiritual na pangalagay hindi lang tungkol sa pagtuturo, kundi sa patuloy na pagpapatibay. Naglaan siya ng panahon upang sanayin at palakasin ang iba. Kaya naman magandang tularan po ito sa pamilya, hindi lang natin inaalagaan o inilalaan yung mga physical needs ng family natin, kundi lalo na yung kanilang kaugnayan kay Jehovah sa pamagitan ng halimbawa, pagtuturo at suporta. Maraming salamat sa point na yun. Sige, si Sister Orsal. Katulad din ni na Pablo, tayo rin ay nangaral sa iba't ibang lugar, kahit sa palengke, kahit sa bahay-bahay, sa kalye, may street witnessing din tayo. Ayan, tama. No? Si Brother Pambid. Nung nagkaroon ng problema si Pablo, nang bugbugin siya at ilabas doon sa lungsod, makikita natin na agad na tinulungan ng mga kapatid, yung apostol, si Pablo. Ano? Kaya sa ngayon, sa kongregasyon, maging alisto rin tayo sa pangangailangan ng mga kapatid at handa sana tayong tumulong sa kanilang mga pangangailangan. Ayan, maraming salamat po. So dito na tayo sa susunod na aral, aral 99. Isang gwardiya na natuto ng katotohanan. Sa Pilipos, may isang aliping babae na may sapi ng demonyo. Dahil sa demonyo, nakakapanghula ang babae at kumikita ng maraming pira ang mga amo niya dahil sa kanya. Pagdating ni Pablo at Silas sa Pilipos, maraming araw na susunod-sunod sa kanila ang babae. Pinapasigaw siya ng demonyo. Ang mga lalaking ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos. Nang bandang huli, sinabi ni Pablo sa demonyo, "Sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa kanya." At lumabas ang demonyo mula sa babae. Nagalit ang mga amo ng babae kasi hindi na nila ito mapagkakakitaan. Kinaladkad nila sina Pablo at Silas sa harap ng mga autoridad at sinabi, "Nilalabag ng mga taong ito ang batas at ginugulo nila ang buong lungsod." Inuutos ng mga autoridad na paghahampasin sina Pablo at Silas at ikulong. Dinala sila ng gwardiya sa pinakailalim at pinakamadilim na sildas sa bilangguan at inipit ang kanilang mga kamay at paa sa pangawan. Sina Pablo at Silas ay kumanta ng mga papuri kay Jehovah at narinig sila ng ibang bilanggo. Noong mga hating gabi na, biglang lumindol ng napakalakas at nayanig ang buong bilangguan. Nabuksan ang mga pinto ng bilangguan at nakalag ang kadina ng mga bilanggo. Tumakbo ang gwardiya papunta sa loob ng bilangguan at nakita niyang bukas ang mga pinto nito. Inisip niyang nakatakas ang lahat ng bilanggo, kaya humugot siya ng espada para magpakamatay.
Nang sandaling iyon, sumigaw si Pablo, "Huwag mong gawin iyan. Nandito kaming lahat." Pumasok sa loob ang gwardya at sumubsob sa harap ni na Pablo at Silas. Nagtanong siya, "Ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Sinabi nila, "Ikaw at ang iyong pamilya ay dapat maniwala kay Jesus." Itinuro ni na Pablo at Silas sa kanila ang salita ni Jehova, at ang gwardya at ang buong pamilya nito ay nabautismuhan. Maraming salamat, Brother Miranya, no, sa iyong pagbasa ng mga parapol. Ngayon, ang tanong, bakit ikinulong si Pablo at Silas? Bakit ba sila ikinulong? Sige po, si Sister Tulaga. Kasi po dahil po dun sa nasaksihan niya yung babaeng sinapian ng masamang espiritu. Tapos ang nangyari po, sinabi po niya na sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu, sabi niya sa babae. Ngayon, yung amo nung babae, syempre hindi na siya pinagkakitaan. Kaya nagalit yung amo ng babae kay Pablo at Silas at yun na naging dahilan sa pagkakakulong nila. Ayan, tama, no? So, sinuplong sila dahil hindi na pinagkakakitaan. Kaya paano natuto ng katotohanan yung gwardya? Pero bago pa yung pala, ano pala yung sumunod na nangyari? Nung hinuli sila Pablo at Silas, ano ba yung naging kaparusahan nila? Sige po, si Sister Cho. Iniutos po ng mga otoridad na paghahampasin sila at ikulong. Kaya naman yung gwardya, dinala po sila dun sa pinakailalim at pinakamadilim na selda sa bilangguan at dun po inipit yung kanilang mga kamay at paa sa pangawan. Ayan. So nakita natin, may imagine natin yung kalagayan ni Pablo at ni Silas. Ngayon, yung tanong, paano natuto ng katotohanan yung gwardya? Ano ba yung nangyari? Sige po, si Brother Calara. Nangaral nga sa kanya sina Pablo at Silas tungkol kay Jesus at ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Ano po ba? Ano pa yung sumunod na nangyari? Ayan, si Brother Banikid. Dahil nga sa nagalit yung amo nung babae na pinalabas ni Pablo ang demonyo na sa kanya, ipinakulong sila. So, nung nasa kulungan na sila, umaawit si Pablo at Silas ng papuri kay Jehova at hanggang naririnig ng mga ibang bilanggo. At nung bandang hating gabi na, nagkaroon ng malakas na lindol at hanggang sa nakalag yung pusas sa kanila, yung tanikala. At nabuksan pa yung mga pinto. Kaya nung makita ng gwardiya yon na bukas ang pinto, nakala niya na sila Pablo at Silas ay tumakas na rin kasama ng mga bilanggo. So, ang gagawin niya sana, humugot ng kampilan at magpakamatay na sana. Pero pinigilan nila Pablo na huwag siyang magpakamatay. At dahil doon, nagkaroon ng interest yung gwardiya na nampalataya kila Pablo at Silas at tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin para siya ay maligtas. At doon siya pinangaralan at nanampalataya. Ayan, tama. No? Napansin niyo ba, mga kapatid, yung naging reaction ng gwardiya? Bakit kaya ganun? Nung nakita niyang nakatakas, o inakala niyang nakatakas yung mga bilanggo, gusto niya na kagad, unang naisip niya ay magpakamatay. Sige po, si Sister Orsal. Malaking pananagutan yon. Buhay niya ang nakataya doon. Ayan, tama, no? So, sa kanya may papasa yung mga yung mga parusa doon sa mga nakatakas na bilanggo. Ngayon, tingnan natin doon sa teksto dito, Lucas 21:12 tsaka 13. Paano natin ito maire-relate doon sa nangyari kila Apostol Pablo at Silas?
yung teksto, Lucas 21:12 tsaka 13. Paano ba natin ito i-relate? Bakit ganun? Sige po, si Sister Pambid. Sinabi ng teksto na aarestuhin ang mga lingkod ni Jesus, pag-uusigin sila at bibilanggo. Pero sa dulo, sinabi na sa ganitong paraan, makakapagpatotoo kayo sa mga tao. At ganito ang nangyari kina Pablo, na dahilan dun sa himalang nangyari sa kanila ay nakapagturo at nakapagpatotoo sila doon sa gwardya at sa kanyang pamilya. At nangyayari rin ito sa maraming modernong mga halimbawa na dahilan sa katapatan ng ating mga kapatid ay marami ang naaakay sa katotohanan. Ayan, maraming salamat po. Ngayon, dako tayo dun sa tatlong tanong. Sa una, ano yung matututuhan natin sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sige po, si Sister Barin. Na kayang gamitin ng Diyos ni Jehovah kahit yung mahihirap na sitwasyon para matulungan yung tapat pusong mga tao na makilala siya. Ayan, tama, no? Meron pa? Sige po, si Sister Barinshi naman po. Hindi din po inaalis ni Jehovah yung mga pag-uusig na nararanasan ng mga lingkod niya, pero tinutulungan niya po tayo na makapanatiling tapat sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu. Pwede niyang ipailala sa atin yung mga teksto sa Biblia o mga kanta pa nga. Ayan, tama, no? Doon sa ikalawang tanong, ano yung mga praktikal na mga aral ang matututuhan natin mula sa ulat na ito? Sige, si Sister Tulagan. Hindi agad inalis ni Jehovah yung pagsubok ni na Pablo at Silas, pero ginamit niya yun para magbigay ng patotoo at iligtas ang iba. Kaya ipinapakita po nito na ang paraan ng pagtugon natin sa problema ay maaaring makaapekto sa pananaw ng iba tungkol kay Jehovah. Kaya mahalagang ipakita sa ating kilos at sa loobin na nagtitiwala tayo sa Kanya, lalo na kapag mahirap ang kalagayan. Ayun, maraming salamat po, no? Ayun, si Sister Clara. Natutunan ko sa pamilya na makikita ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos bilang pamilya. Halimbawa, nung gwardya, nung matutunan nila kasama ng kanilang pamilya ang katotohanan, sama-sama silang tumugon at nabautismuhan. Ayan, maraming salamat po, no? Sige, si Brother Alburo. Ang pribilehiyo ng pangaral ng mabuting balita ng Karian. Dapat natin ito na pag-ibayuhin. Huwag tayong sabing manghina sa mga bagay o pagkakataon na mapurihan natin si Jehovah. Ito kasi ang kalooban niya. Ayan, maraming salamat po sa puntong yun. Sige, si Sister Baniked. Tutuhan natin kina Pablo at Silas na bagaman nakabilanggo sila, ginamit nila yung pananalangin at pagkanta doon sa kanilang memoryadong papuri kay Jehovah para mapanatili nila yung katapatan nila at pananampalataya kay Jehovah. Kaya bago yung pag-uusig, mahalaga na ngayon pa lang ay makapag-memorize tayo ng kahit ilang kingdom song na kung saan ay makakatulong sa atin sa panahon ng pag-uusig na manatiling tapat kay Jehovah. Ayan, maraming salamat po. Sa huling tanong, paano natin ito maisasabuhay sa ating pamilya, kongregasyon, at ministeryo? Sige po, si Sister Francia. Na kahit pinahirapan si Pablo sa kanyang paglilingkod, inaristo, pinalo siya, lahat, hindi siya nag-give up. Kaya dahil alam na niya na mangyayari ito sa kanya, kaya tayo rin magiging handa. Yung pagiging handa, tumutulong sa atin ito na makayanan yung pag-uusig sa hinaharap. Maraming salamat po, ano? Sige po, si Sister Hopia po. Natutuhan ko na dapat nating patibayin at suportahan ang isa't isa, lalo na kapag may mga pagsubok. Ayun, maraming salamat din po sa puntong yun. Sige, si Sister Baniked. Sa ministeryo, pwede natin tularan yung halimbawa ni Pablo at Silas na kahit sila ay pinagpakitaan ng di maganda nung tagapagbilanggo, binilanggo sila at maaaring may mga bagay pa na ginawa sa kanilang pagpapahirap. Pero nakita natin na patuloy sila nagpakita ng empatsya at kabaitan dito
at nagbukas siya ng daan para ito'y tumugon sa mensahe. Kaya ganun din sa ministeryo, kahit pagpakitaan pa tayo ng di maganda ng mga tao sa ministeryo, patuloy tayong magpakita ng kabaitan sa kanila. Malay natin sa bandang huli ay tumugon din sila sa ating pabalita sa kanila. Ayan, maraming salamat po. No? So dito natin tinatapos mga kapatid yung bahaging ito. No? Sa susunod, tingnan natin kung ano pa yung mga aral na matututunan natin. Maraming salamat, Brother Gaton, sa pagtalakay dun sa amin sa CBS. Mabilis na natapos yung ating pagpupulong, mga kapatid. No? Ano ba yung mga take-home natin para sa gabing ito? Dun sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, natutunan natin kung paano tayo makikipagkarera sa mga kabayo. Kung paano tayo magtitiis o magbabata dun sa mahihirap na pagsubok. Kaya kailangan natin ng pag-ibig at yung mabuting kaugnayan sa mga kapatid. Kaya kung dumating man yung malaking kapigatian, ay makakapagbata tayo. Nakita rin natin dun sa ating spiritual gems, yung mga hinaing ni Jeremias sa Diyos na Jehovah. Yun pala ipagpapakita na meron siyang malapit na kaugnayan sa Diyos. Ang pagsasabi ng kanyang mga damdamin na pwede rin nating tularan. At nakita rin natin yung ating mga estudyante sa kanilang mga bahagi. At dun sa ating local updates, nakita natin yung mga nangyayari dun sa ating mga kapatid na sa ibang bansa. At kanina yung ating CBS. Yung sa next week, ano ba yung mga aabangan natin? Dun sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, dapat lang natin sundin si Jehovah. Pero paano pag hindi natin maintindihan yung tagubili niya? Susundin pa ba natin siya? So maganda, no? Matalakay natin yan sa next week. At doon naman sa spiritual na hiyas, ano yung matututunan natin kay Jeremias kapag pinanghihinaan tayo ng loob? Maabangan din natin yan next week. At doon sa pamumuhay bilang Kristiyano, ano ba yung ibig sabihin ng pagsunod ay mas mabuti kaysa sa hain? Ayun yung mga exciting na mga aabangan natin at yung pagpapatuloy ng ating CBS. Ating tatapusin yung ating pagpupulong sa magitan ng pag-awit at panalangin. Sa panalangin, pakikisuyan natin si Brother Lance Jadial Pambid sa pansarang panalangin. Pakisuyo mga kapatid, no, kung angkop sa inyong kalagayan, maaari po kayong tumayo at sama-sama nating awitin yung song number 69. Humayo at ipangaral ang kaharian. Hango ito sa 2 Timoteo 4:5. Kung handa na kayo, subaybayan natin ang himig at malinsabay.